Mabuhay Pilipinas! Xin chào Vietnam! This is Chelsea Fernandez and I am representing the Pearl of the Orient Seas, the Philippines in Miss Cosmo 2025. And today is actually our second day for our rehearsal for the finals night. And our finals night is set for December 20. So ilang tulog na lang po, ilang days na lang. Finals night na. But before that, of course, tomorrow is our closed door interview. And the next day is our jury session, which is the preliminaries. So sobrang lapit na talaga nung mga competitions namin. I cannot wait. I'm very, very excited about it. And I hope that you continue to pray for me, support for me, and may votings pa rin po tayo. Huwag po natin kakalimutan yan kasi it's a really great advantage for me if we got the first spot kasi directly top 10 ka na agad on the finals night. I am not sure what time is the voting will end, but for sure it will end on December 20. Kaya huwag po kayo makakalimot magboto araw-araw hanggang December 20. And please, aasahan ko po ang tulong at suporta from all of you. Salamat! Wala akong lens. Yes, of course! Dark brown na ako. Feeling ko hindi ko lang siya nakuha i-blend. Pero maganda siya eh. Alam mo yung blend. Sierra Madre! Paano ko ba ilalapag? Yung maganda yung angulo ko. Ate, may exam ako bukas. Live ka please, paturo ng answers. Ako pa inasahan mo sa ganyan. Parehas tayong babagsak niyan. Biology lang po. Biology lang po. Sino nagpaiyak sa'yo? Di ba sabi ko sa inyo, hindi nga namumula yung mata ko sa eyeshadow yan. Lovejoy ko! Lovejoy ko! If you have 3 things to share to the world, what are those and why? 3 things that I could share to the world is first, love. Next is joy. And the third one is hope. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong mga pinaka-latest na mga kaganapan dito sa Miss Cosmo 2025. Dahil ngayong araw ay nagkaroon po ng rehearsal ang mga delegates ng nasabing competition at kasama na nga po dyan itong ating manok na si Chelsea Fernandez. At narinig nyo rin yung kanyang mensahe sa ating mga kabayan na all out ang support dito sa kanyang laban sa Miss Cosmo 2025. So doon naman update sa kanilang pabutuhan para sa Miss Social Media Ambassador or Miss Cosmo Ambassador na kung saan ay kinakailangan mag-follow doon sa kanilang page ay kasama po si Chelsea Fernandez sa top 3. At kahiliran niya dito si Paraguay at si Thailand. Kasama rin sa top 10 si Vietnam, Peru, Sri Lanka, Tanzania, Venezuela, Turkey, out sa South Africa. So kinakailangan mo lang na punta doon sa Instagram page nila and then i-follow yung page ng Miss Cosmo and then mag-react ka doon, mag-comment ka or mag-share ka nung post ng ating delegates na si Chelsea Fernandez para mapasama yung boto doon mga kapolitika. Okay? So yun po ang pinaka-latest. Sabi dito ng Miss Cosmo, top 10 contestants contributing to Miss Cosmo's Instagram follower growth. As part of the Cosmo Social Media Ambassador voting minigame, the first and mandatory step to support a contestant is to follow Miss Cosmo's official Instagram account. Through this mechanism, every valid vote not only shows support for a favorite contestant but also directly contributes to the strong growth of the Miss Cosmo Instagram community. The top 10 contestants on this list are the individuals who have made the greatest contribution to follower growth, demonstrating outstanding personal appeal, effective community mobilization, and a clear level of digital influence. This list goes beyond voting numbers. It serves as a reflection of real reach, connection, and impact
the core values represented by the Cosmo Social Ambassador title. Note, this leaderboard is for reference only and reflects contributions to follower growth. It does not represent the official voting results. Keep voting for the contestant you believe in and make sure to follow the rules so every vote counts. So yun mga kapolitika ang update ng Miss Cosmo na kung saan isang paparami sila ng kailang social media follower. So katulad ito doon sa Miss Grand International at medyo kapikat, yun nga lang ay hindi nila sinali yung Facebook nila or yung TikTok. Talagang Instagram nakafocus itong Miss Cosmo, but nonetheless ay talagang kopyang-kopya ito doon sa Miss Grand International. So sabi ko nga ay sana ginawa nila ito from the start of the competition para medyo marami-rami sila na mahakot na mga followers. So maganda at naisip yun mga kapolitika ng Miss Grand International. Hindi naisip yun ng Miss Cosmo last year. So yun po, kasama sa top 3 itong si Chelsea Fernandez, kasama niya si Thailand at si Paraguay. So aside from this is meron po palang update rin dito dahil dumating na sa Vietnam itong si Miss Paula Sugart dahil isa siya sa mga selection committee jury panel na upo dito bilang hurado. So yung ating pinangangambahan mga kapolitika na sana ay hindi mapasali itong si Ketut at yung kanyang first runner-up na maging hurado doon sa final, kasi pag nandun si Ketut at doon yung kanyang first runner-up na taga Thailand si Muok, ay for sure ito maliligwak. Malaki ang posibilidad mga kapolitika na maliligwak itong si Chelsea Fernandez kasi siya ang maging collateral damage sa mga pangbabash dito kay Miss Ketut Primata Julia Strid na Miss Cosmo 2024 at itong si Muok na first runner-up ng taga Thailand, kasi even doon sa mga pictorials mga kapolitika ay marami ang mga nagko-comment ng negatibo at mostly is mga Pinoy. So and I believe na nagbabasa ito sila ng social media, kasi paano naman nila malalaman kung may mga bashers sila or wala kung hindi sila nagbabasa personally, kasi obviously ay mga curious diyan sila kung ano yung reflection ng kailang mga pictures, mga videos, tinitingnan at binabasa nila mga kapolitika yung comment ng mga netizen. So hopefully we are hoping mga kapolitika na hindi makakasama itong si Ketut at itong si Muok dito sa finale ng Miss Cosmo 2025 sa kadahilan ng maging conflict of interest ito dahil meron silang kanya-kanyang manok. Merong galing sa Indonesia at meron ring galing sa Thailand. So baka magkasundo itong dalawa na ipapasok sa top 5 yung kailang manok. So magkakaroon ng rating game itong si Muok at si Ketut Primata Julia Strid. So delikado at baka mapagdiskitahan itong si Chelsea Fernandez. Okay? So yun ang aking magreaksyon, at samantala pinasilip na rin po pala ng Miss Cosmo ang kanilang pasabog at in grande na stage or venue dito sa finale ng Miss Cosmo International. So hopefully ay hindi ulan katulad last year na talagang oras-oras ang hinihintay ng publiko para makita or mapanood yung Miss Cosmo 2024, or meron silang backup plan B kung sakaling hindi maganda ang panahon. Dahil ngayon ay usong-uso po ang ulan dito sa Southeast Asia. So yun mga kapolitika ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion dito sa mga kaganapan sa Miss Cosmo 2025. At dalawang tulog na lang or sa December 17 yung pinakainabangan na preliminary competition ng Miss Cosmo 2025. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, dapat bang i-exclude ng Miss Cosmo itong si Ketut at si Muok bilang mga hurado doon sa finale ng Miss Cosmo 2025? At ano po ang inyong mag-reaction or opinion dito sa kailang venue na outdoor para sa finale ng kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Now we are in Dalat Palace Golf Club, and today we have an amazing activity because we enjoy a lot in this
beautiful landscape. I really enjoyed a lot. Not only the landscape, because all place is so green. Also the weather was so good, and all of us was have a beautiful moment enjoying with each other, and so I'm so happy to be here. There are just a lot of different activities to play here, and a lot of different things to do, a lot of different poses to have for your golf course. And well, for me, it reminds a lot like home, because in my home country we also have some small villages.